Sabi nila, kapag lasing ka daw, lumalabas ang totoong ikaw, na ang alak, ang susi para buksan ang kandadong matagal mo nang isinara sa puso mo. Pero paano kung ang katotohanang lumalabas ay siya ring sisira sa pagkakaibigang iningatan mo ng mahabang panahon? Dear Kuya Rex, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Ken. Isa akong tipikal na office worker. Tahimik at yung klase ng tao na mas pinipiling itago ang nararamdaman kaysa manggulo. Pero sa kwentong ito, tatalikuran ko muna ang pagiging tahimik. Dahil sa isang gabi ng lasingan, sa pagitan ng kwentuhan at tawanan, nalaman ko na ang hangganan ng tropa lang at mahal kita ay kasing nipis lang pala ng laman ng baso ng alak. Madalas kaming mag-inuman ng barkada ko. Solid kami mula college hanggang ngayong may mga trabaho na. Pero sa grupo namin, may isa akong laging inaabangan. Siya si Mark. Si Mark yung tipo ng lalaki na bayanihan. Oo, bayanihan ang datingan. Mabait, laging handang tumulong, at higit sa lahat, gwapo, matangkad, moreno, at may ngiting kayang tunawin ang kahit sinong yelo. Oo, straight siya. Yun ang alam ng lahat. At pati ako. Ako ang best friend na lihim na umiibig sa kanya ng mahabang panahon. Isang Biyernes ng gabi, nagyaya siyang mag-celebrate. Promotion daw niya sa trabaho. Sa unit niya kami nag-inuman para tipid at safe. Dumating ang buong tropa ko. Tawanan, asaran, at syempre, ang walang katapusang shot puno. Habang lumalalim ang gabi, isa-isa nang nagpaalam ang mga tropa. Yung iba, may pasok na kinabukasan. Yung iba naman, under sa mga jowa. Hanggang sa bandang 1:00 ng madaling araw, kami na lang dalawa ni Mark ang natira sa sala. At aaminin ko, sinadya ko to. Sinadya kong kami lang dalawa ang maiwan. Nagdahilan pa ako sa mga tropa ko at sinabing okay lang na umalis sila. Sunod na lang ako. Yun ay mga dahilan ko lang para umuwi na sila. Para masolo ko na ang taong matagal ko ng crush. Oh, Ken, uwi ka na rin ba? Tanong niya habang nagsasali ng emperador sa baso. Medyo mapungay ang mga mata niya. Namumula na rin ang kanya mga pisngi at leeg. Senyales na tinamaan na nga siya. Mamaya na. Tinamad ba ako? Sagot ko. Kahit ang tono, gusto ko lang siyang makasama ng solo. Sayang yung pulutan. Di pa ubos. Tumawa siya. Yung tawang abot sa mata. Yan ang gusto ko sa iyo eh. Walang iwanan. Umupo siya sa tabi ko sa sofa. Masyadong malapit. Amoy ko yung pinaghalong pabango niya at yung tapang ng alak. Yung puso ko parang nagwawala na sa loob ng dibdib ko. Sanay naman akong kasama siya. Pero bakit parang iba yung gabing iyon? Iba yung bigat ng hangin. Iba yung titig niya sa akin. Ken? Bigla niyang tawag sa akin matapos ng ilang minutong katahimikan. Nakatitig siya sa kawalan. Hawak ang braso. Bakit? Masaya ka ba? Tanong niya. Medyo slang ang pagsasalita niya dahil sa kalasingan.
Oo naman. Promotion mo to eh. Proud na proud ako sa'yo. Sagot ko. Umiling siya at humarap sa akin. Ang lapit ng mukha niya. Hindi yun. I mean, masaya ka ba sa buhay mo? Sa love life mo? Wala ka bang dinedate? Napalunok na lang ako. Ito naman yung tanong na iniiwasan ko. Paano ako makaka-love life kung yung taong gusto ko ay nasa harap ko at imposible namang maging kami? Wala. Busy kasi ako sa trabaho. Pagsisinungaling ko. Kinuha ko yung baso at ininom ng diretso para maitago ang kaba. We, sa gwapo mong yan. Biro niya, sabay sundot ang tagiliran ko. Napakislot ako. Ang kuryente na dumadaloy sa balat ko mula sa darili niya ay parang kidlat. Ikaw, kamusta naman kayo ni Sarah? Balik ko sa kanya. Si Sarah ang ex niya na hiniwalayan niya 2 months ago. Bumuntong hininga siya. Wala na talaga. Alam mo, Ken, minsan, iniisip ko, baka mali ako ng mga pinipili. Baka yung taong para sa akin, nandyan lang sa tabi-tabi. Pero hindi ko nakikita. Natigilan ako. Tipsy talk lang ba to? O may meaning? Alam kong kapag lasing ang tao, kung ano-ano ang sinasabi. Pero minsan, ang alak ay truth serum. Anong ibig mong sabihin? Mahina kong tanong. Tiningnan niya ako. Yung titig na parang binabasa niya ang kaluluwa ko. Sa ilaw ng lampshade sa sala, nakita ko ang lungkot at pagkalito sa mga mata niya. Minsan, napapagod na akong magpanggap na okay lang ako. Bulong niya. Bigla niyang ipinatong ang ulo niya sa balikat ko. Bigat. Oo, ang bigat ng ulo niya. Pero mas mabigat ang nararamdaman ko. Nanigas ako sa kinauupuan ko. Mark, lasing ka na. Medyo, sagot niya nang hindi inalis ang ulo sa balikat ko. Pero alam ko ang ginagawa ko. Alam ko kung sino ang kasama ko. At alam kong ikaw si Ken, ang best friend ko. Ang taong hindi nang iiwan. Ramdam ko ang init ng hininga niya sa leeg ko. Sobrang bilis ng puso ko. Ken? Pwede bang ganito muna tayo? Hindi ako sumagot. Hinayaan ko lang siya. Maya-maya, naramdaman ko ang kamay niya na humawak sa kamay ko na nakapatong sa hita ko. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Yung mahigpit na parang takot siyang bumitaw. Sa puntong iyon, nawala sa isip ko na magkaibigan kami. Ang nasa isip ko na lang ay yung init ng palad niya at ang bigat ng ulo niya sa balikat ko. Buti na lang hindi ulo sa baba. Dahan-dahan siyang umangat ng tingin. Dahan-dahan siyang umangat ng tingin. Nagtama ang paningin namin. Sobrang lapit ng mukha niya. At amoy na amoy ko ang alak. Pero mas nang ibabaw ang presensya niya. Ang mga mata niya nakapako sa labi ko. Wait lang. Nakatingin ba siya sa labi ko? Mark! Tawag ko sa kanya. Boses na nanginginig. Shh! Sabi niya. At sa isang iglap, nangyari na nga ang hindi ko inaasahan. Dahan-dahan siyang lumapit. Pumikit na lang ako. Ramdam ko ang malambot niyang labi na dumadampi sa labi ko. Hindi siya mabilis. Hindi siya mapusok. Mabagal. Banayad. Lasang alak. Pero matamis. Parang ninanamnam niya ang bawat sandali
Gumanti ako ng halik at sa loob ng mahabang panahon, ito ang pangarap ko. Ito ang lagi kong inaasam-asam. Nang maghiwalay ang labi namin, pareho kaming hinihingal. Nakadilat na siya. Nakatitig sa akin na may halong gulat at pagnanasa. Ken? Bulong niya. Mark, lasing ka lang. Sabi ko, pilit na ibinabalik ang realidad. Ayokong umasa. Ayokong isipin na totoo to. Dahil bukas, baka wala na. Tipsy lang ako, Ken. Hindi ako lasing na lasing. Sagot niya. Hinawakan niya ang pisngi ko gamit ang dalawang kamay niya. Matagal ko na tong gustong gawin. Natatakot lang ako. Natatakot akong baka layuan mo ako. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Pero sa mabuting paraan. Ano? Oo, matagal na, Ken. Nung una, akala ko, hanga lang ako sa'yo. Pero nung maghiwalay na kami, Sarah, doon ko na-realize na hindi nagwo-work ang relasyon ko kasi ikaw yung hinahanap ko. Hindi ako makapaniwala. Ang akala kong one-sided love story, may corresponding feelings din pala sa kabila. Niyakap niya ako ng mahigpit. Yung yakap na parang ayaw na niyang kumawala. Niyakap ko rin siya pabalik. Sa gabing iyon, sa gitna ng mga bote ng alak at tirang pulutan, binura namin ang linyang naghihiwalay sa amin. Wala nang best friend. Wala nang tropa lang. May nangyari sa amin sa gabing iyon. Hindi ko na idedetalye ng buo. Pero sasabihin ko lang na punong-puno yun ng pagmamahal na matagal naming kinikimkim. Bawat haplos, bawat halik, ay may kasamang sorry at thank you. Sorry dahil natagalan. At thank you dahil nangyari na. Kinabukasan, nagising ako na masakit ang ulo ko dahil sa hangover. Unang pumasok sa isip ko, panaginip lang ba yun? Pagmulat ko, nakita ko si Mark sa tabi ko. Tulog na tulog. Walang damit pang itaas. Nakayakap sa unan. Napangiti ako. Totoo nga. Totoo ang lahat. Gumalaw siya at dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Kinabahan ako. Ito na yung part na, sa mga movies, magkakailangan na. Sasabihin na kalimutan na natin to. Lasing lang tayo. Tumingin siya sa akin. Kumunot ang noo. Tapos ngumiti. Good morning, boyfriend. Bati niya. Sabay atak sa akin. Pahiga ulit. Boyfriend agad? Natatawa kong tanong. Kahit kilig na ako. Bakit? Aangal ka pa ba? Inalikan mo na nga ako eh. Wala nang bawian. Sagot niya. Habang nakapikit at nakasiksik ang leeg ko. Yun ang simula ng bago naming kabanata. Hindi naging madali. Hindi naging madali ang lahat pagkatapos nun. Maraming nagtaka. Maraming nagtanong kung paano nangyari. Hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga, hindi na namin kailangang magtago. Sa mga nakikinig ngayon, na may lihim na pagtingin sa best friend nila, hindi ko naman sinasabing painumin niyo sila ng alak para umamin. Delikado yun. Ang point ko lang, minsan kailangan natin ng tapang para basagin ang katahimikan. Sa kaso ko, kinailangan pa ng kaunting spirit ng alak
para lumabas ang totoo. Minsan, ang pagiging tipsy ay hindi lang pagkahilo. Minsan, ito yung moment na nawawalan ka ng balanse para saluin ka ng taong matagal nang hinihintay na mahulog ka sa kanya. Ako si Ken at ito ang kwento namin ni Mark. Dito nag-umpisa ang lahat. Sa ngayon nagkasama na kami sa iisang apartment. Solong-solo ko na siya sa wakas. Siya yung laging nandyan kapag malungkot ako. Siya yung laging kakampi ko sa buhay. Hindi pa man alam ng lahat, pero handa na kaming ipagsigawan ang aming pagmamahalan. Hanggang dito na lamang, Kuya Rex. Maraming salamat sa pagbasa sa kwento ko. At sana marami pang mga ma-inspire na listeners sa iyong programa. Lubos na gumagalang at nagmamahal, Ken. Pag ako'y binibiro mo, ang lahat ng yan sa aking totoo. Mga titig mo ay tumutunaw sa puso ko. Pag ako'y nasa tabi mo, ay kay lakas ng kaba sa dibdib ko. Ang hiling ko lang, sana'y malaman ng puso ko'y sawa na sa biruan. Bakit di na lang totohanin ang lahat? Ang kailangan ko'y paglingap, dahil habang tumatagal ay lalo kong natututunang magmahal. Baka masaktan lang. Pag ako'y nasa tabi mo, ay kay lakas ng kaba sa dibdib ko. Ang hiling ko lang, sana'y malaman ng puso ko'y sawa na sa biruan. Bakit di na lang totohanin ang lahat? Ang kailangan ko'y paglingap, dahil habang tumatagal ay lalo kong natututunang magmahal. Baka masaktan lang. Umaasa sa'yo ang puso't damdamin. Pangarap ko ay mapansin. Bakit di na lang totohanin ang lahat? Ang kailangan ko'y paglingap, dahil habang tumatagal ay lalo kong natututunang magmahal. Bakit di na lang totohanin ang lahat? Ang kailangan ko'y paglingap,
masaktan lang.